At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa buong bansa matapos mapabalita ang hinatulan umano ng kamatayan si First Lady Liza Tanasmags sa isang kaso ng pandarambong sa Los Angeles, California. Ayon sa mga ulat, nahatulan ito ng bitay matapos mapatunayang sangkot sa umano'y malawakang money laundering at paglustay ng pampublikong pondo sa labas ng bansa. Batay sa inilabas na impormasyon ng Korte sa Amerika, sinasabing umabot sa daan-daang milyong dolyar ang ipinasok sa mga peking kumpanya gamit ang mga alias at dummy accounts. Ikinagulat ng marami ang desisyong ito dahil hindi inaasahang maipapako sa krus ng batas ang isang personalidad na konektado sa pinakamataas na lider ng bansa. Mariin namang itinanggi ng kampo ni First Lady Liza Tanas ang mga akusasyon at tinawag itong malisyoso at political na atake. Gayunpaman, nanindigan ng Korte ng LA na may sapat na ebidensya upang ituloy ang hatol. Ayon sa mga eksperto, maaari pa itong umakyat sa mas mataas na korte para sa apela, ngunit sa ngayon, bitay ang desisyong umiiral. Sa kabila ng lahat, maraming netizens ang nagbunyi sa balitang ito. Sinasabing ito na raw ang karma para sa matagal ng kasaysayan ng umano'y pandarambong ng pamilya Marcos. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang at wala pang pahayag ang Pangulo ukol sa kontrobersyal na isyong ito. At yan nga mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na mag-picture-picture na akala mo katatapos lang makipag-tsuktsakan. Ay, nako. Tungod, nabudol jud. Nabudol talaga tayo Palangga. Nanonood sila sa DDS Vlogs. Ayan, pinortray nila, finlash nila kanina yung pulburon video ko. Nakalagay doon Boljakan. Ayan, talaga gusto nila ipa-take down yan, buti buhay pa. Ulit-ulitin ko po, sa harap ninyo, na authenticated po yan, forensic test, authenticated ng forensic expert dito sa Amerika. Ulitin ko po, ang sabi ng forensic expert, if you need me para mag-testify sa korte, pag kinasuhan ka, I will go with you. Kaya nga excited yung forensic expert. Pero wala pa rin kaso si Bangag, takot lang niya. Sabi ko, baka ini-enjoy na ni Lolo Trump yung video eh. Baka pinagtatawanan na lang. Diba? Tignan natin kung ano nangyayari sa ating mga palangga. Anong sinasabi dito? Oh. Ano pa kayo? May tawag dito? Oh, by the way, bakit hindi nyo pinatawag yung mga journalist? Tapos masyado kang concerned, barbers, sa mga, yung mga yan, ano pa yan, monetize pa yan. Pati konting pinagkikitaan ng mga palangga dyan sa Pilipinas ay pinupuntiryan nyo pa kasi gusto nyo silang pilayan. Pero yung mga media na tahimik, pero monetize ang mga bunganga nila kapalit ng kanilang pananahimik, ayaw nyong ipatawag diyang mga ng mga yan. Monetize ang media kahit hindi sila magsalita kasi kapalit ng pananahimik ng mga buwaka ng ina, pera galing kay Liza Tanas, galing kay Bangag. The reason why, tignan nyo ang buhay nyo sa Pilipinas, tignan ninyo ang kapaligiran ninyo, masdan nyo kaliwat kanan ang krimen, 3-5 ang pulburon, ang pang-addictus. My God, sabi ni BF Chan, so what if monetize? Exactly, ikaw ba, barbers, ang nagbabayad? Samantalang ikaw, monetize ka sa pangalan ng pera ng bayang hayop ka. Linti ka. Nami kayo pang buyayawon. Ano pinagsasabi ng mga ito, mga palangga? Yun nga, definitely ang gusto nila ay i-contempt nila ang ating mga palangga. Ulitin ko po sa inyo, ang pagmumura ay hindi po yan libelous. Unless na may nakadikit na inventong kwento. Na katulad ni
Sino yung kanina nag-comment? Si BF Channel ba yon? Si Palangga. Sinabi ko si BF Channel. Ikaw, Jute, kunyari lang Palangga Okay, Jutang Genimis ka. Nakita kita. Okay, na ikaw ay nakipagkalantari kagabi kay ganito, ganyan. Tapos nagnako ka pa ng ganito, ganyan. Ginawa kong kwento kasi gusto ko lang magpasikat. Libelous yan. May mali siya yan na gusto mong sirain, i-harm ang ni BF Channel. Okay? Ang kanyang, ang kanyang reputasyon. Pero kung sinabi ko, baka nang ina nyo lahat. Kayong mga tiwali sa Kongreso, nilulustay nyo ang pera ng bayan, public interest yan. Ibig sabihin, hindi ko yan ginawa dahil trip-trip ko lang. Kaya ako sinabi yan kasi nakikita ko. Nung sinabi ko na si Lisa Tanas ay kumukobra sa smuggling, nangidnap, hindi yan ginawa ni Maharlika o sinabi ni Maharlika with actual malice. Yan ay factual. Mga julol. Pamit ko na mga itlog nyo, mga linti ka mo. Tignan lang natin dito mga kababayan. Andito na ba? Aha. Wala pa. Magpapapress con kasi. Okay. So, para sa inyong kaalaman, itong mga 40 or less than 40 some vloggers, less than, kami yon ay nagpupulong-pulong kami nung mga nakaraang araw pa na talagang ibo-boycott namin yung mga buwaka ng inang yan. At instead na pumunta dyan sa kanilang contempt committee hearing, di ba? Ay minabuti naming dumulong sa Korte Suprema. Hindi pala ako kasi lang ang mga palangga. Okay, hindi pala ako kasali. But I'm part of the communication. So yan mga kababayan. Ano ba pinagsasabi ng mga inayupan ko na pinapanood? Okay. Online class lang, sabi ni Miss Spicy. Ayun na nga mga kababayan. Ano ba napansin nyo doon na sasabihin ko? Okay. At ang ginagawa namin, ito hindi, paano kami naging fake news? Magkaiba kasi ang vlogger sa mga Jotang Genimes na mga tiwaling, mga journalist. Okay, mga bayaran journalist. Pag vlogger kasi more on commentaries, opinion, feelings, frustration, and everything. Ang mga journalist, may sinusunod silang 5Ws and 1H. So ibinabalita nila talaga yung mga pangyayari, 'di ba? Mga pangyayari may kinitil dito sa Pasig, ganyan. Anong oras, 'di ba? When, what, ano ang nangyari? Where, saan? Who, sino ang biktima? 'Di ba? So yun yung and how, paano siya ginurgur? Hindi ganoon ang ating pamamaraan dito sa pagbablog natin. Ako dito, more on mura sa mga bangag. Okay? Although I studied journalism, pero hindi yan ang practice ko. Ang practice ko ay Jutang Genimes journalism. That's my feeling, my opinion, para isalaksakin kayo ng mga pananalita ko, baka sakaling mahiya kayong mga hinayupak kayo. Ano daw? May nabisto at may attorney na nakakaya sa Ateneo de Manila University College Law na nagpo-promote ng kanyang party list. Nag-party list? Ano nag-party list? Hindi ko pa napanood. Okay. Abante ng nagkakalat sa Congress, sabi ni Josephine Madrigales. Nagkakalat nga. It hurts naman sa mga julol na buhaya, sabi ni Lorna Andales. Mas nasasaktan kasi, hi Ricky Mimay, I love you to may palangga. Yun kasi ang ginagawa. Nasasaktan sila, tingnan ko lang dito. Okay? Nasasaktan ka sila kasi totoo. At yung mga sinasabi niyo, ganito kasi yan eh. Ikaw abanting julul ka. Diba? Galit ka pala minumura, sabi niya ang mura, libelous. Bakit na naging libelous ang mura? Ba't hindi ka nag-file ng case? Di ba kung sa tingin mo, kriminal ang ginawa sa'yo na pagmura, di mag-file ka ng case, ang dami mong pera. Pastor ka lang, ang dami mong baril, ang dami mong mga sasakyan, ang dami mong mga propriedad. Saan galing yan? Galing lang ba yan sa Abuloy? May nagsisimba pa ba sa inyo? Dapat nga kayo ang magpaliwanag eh. Minura ka,
Libelous ba yan? Ang VO mo. Jutang Genemis ka. Nasuplak ni Kong Marcoleta ang attorney. Bago ba yan? Ano sabi? Ano sabi ni Kong Marcoleta? Nasaktan si Dandan Suy, si Hubadero yan. Kaya pati vlogger na po na niya, sabi ni Maria Lourdes Villaferber. Iyon na nga. Kasi ang unang talagang sinabi nila, kaya nila pinatawag kasi daw minumura natin sila. At tayo daw ay narko at pogo. Putang na nyo. Sinabi ninyo, nakakahiya kayo, ilabas nyo kung sino sa amin ang kumita o binabayaran ng narko at pogo. Kasi nagsalita kayo ng ganun, kayo ang fake news. Factual ba yan, barbers? Sigurado ako, kung meron kang ebidensya na kami ay narko o pogo, whatever ang mga kasinungalingan nyo, inilabas nyo na yan. Kaso kayo ang tunay na nagpapakalat ng fake news. Dahil wala ni isa sa vloggers na pinatawag ninyo na narko o galing sa narko ang kanilang pera o whatever. Meron yang mga dugyot, insimada vloggers na kumikita. Kaya nga ang iba dyan bumabaliktad. From Duterte supporters kasi natakot sila na baka masama sila dito. Alam nyo bang na-anticipate na natin ito? Di ba? Nakakasuhan sila ni Lisa Tanas gamit ang mga proxy cases. Kung sino ang nakikinabang sa nakaw sa pera ng bayan, narko-pogo, ang mga ensimadang dugyot. Yan ang mga dugyot na yan, mga inayupak na yan. Kung sino-sino yung mga yan, yan ay mga walang hiya. Yan ay lumalamon bawat butil. Nagsitabaan na nga daw, may nag-message sa akin, halos pumutok na ang mga katawan nila galing sa Malacanang. Saan galing ang pera ng Malacanang? Sa pera ng bayan, sa pang-bribe, sa pogo, at sa lahat ng mga smuggling. At kung gusto nyong imbestigahan talaga ng mga trolls na yan, ngayon lang pumunta kayo sa page ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Ang mga nagko-comment, trolls. Dahil yan ang pinag-usapan ninyo na may mga politiko na nagbabayad ng kasatangin ninyo. Kunwari pa kayo. Magkano binabayad nyo sa trolls? Ang hirap sa Pilipinas. Kaya dapat mayroon talagang gumawa ng... You know what I mean? Dapat talaga may gumawa ng bagay na matigil na ang lahat ng mga demonyong ito. Dahil hanggat nandiyan ang mga yan, hindi makakalaya ang Pilipinas, ang Pilipino sa mga sindikato, sa mga mafia, kartel na mga katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag. The reason why ako ay pinadala ng assassins dito, ako ay pinakasuhan ng patong-patong para ako ay patahimikin. Siyempre nga naman, di ba? Nanginig na si Marlica, walang pira yan. Pero contradicting yung mga sinasabi. Sabi ni Erich Silvestre, ako daw nakapangasaw ng apam na mayaman. Hoy! Ang apam, nasaan ka na? Uy, nasaan na may apam ba dito na nanood? Shout out, baka naman may ereto kayong apam dyan sa akin na dato ba? Ang ina, para magkatotoo na yan, para bongga-bongga tayo, libre ko kayo lahat. Anyway, kidding aside, mga palangga. Okay? Ay, nako. Sabi ni Boy Hubad na marami daw ng negative comments sa gathering nila sa Laguna at hindi daw totoong tao ang mga nag-comment, 24K pero negative against sa kanya. Trolls daw ayaw tanggapin na ayaw sa kanya ng tao. Exactly, tama. Thank you, Alexandra. Sukang-suka sa'yo ang tao, Hubadero. Maliban sa VOVO ka. Sukang-suka sa panggigipit nyo dyan, sa Huwad Committee na yan, at sa Tridor Committee na yan. Kayo ang tunay na makapili, taksil na dapat burahin sa lipunan. Ang yawa, mga pisting yawa ang rod. Mga giatay, mga alpot patotot. Ang gulo-gulo ng mga sabot. Okay, visit. Ay, nako. Pag-makeup lang. Ay, nakabuti na 120/80 ang aking blood pressure. At buti na lang, okay, fresh na fresh ako ngayon. Anyway, mga hitad. Mary Lou Fukahuri. Di ba? Masupot. Gusto mo tuliin kita? Kubadero, baka hindi ka patuli. Baka kung gusto mong gupitin ko yung putotoy mo. Oh. Di ka tuli, ano?
Galit na galit kay Maharlika. Oh, di ba? Banggit yung Amerika, iba kasi yung batas sa Amerika. Sa Amerika kasi, kahit pa paano dito, may hustisya. Hindi ginagamit ng mga politiko dito ang katulad ng ginagawa niyong panggigipit. May mga ganun din, pero hindi rampant katulad nyo. Mga balat sibuyas, mga balat balat demonyo. Ayan. Oh. Masyado kayo galit na galit. Bakit? Gumawa kayo ng tama. Huwag kayo magnakaw. Huwag kayo bumili ng Rolex, ng Hermes, ng artista band at kung ano-anong mga material na bagay gamit ang pera ng bayan. Gamutin nyo ang mga taong may sakit, ibigay nyo ang mga pera para sa kanila. Yung mga PhilHealth, siniro budget yung mga walang hiya kayo. Yung mga baku-bakong kalsada, i-repair nyo. Imbestigan nyo ang 5,500 control. Lahat. Hindi kayo makakatikim ng mura sa Pilipino. Kaya kayo namumura kasi mga tanginan nyo. Wisit. Kulang pa nga yung mura ko sa inyo. Okay. Sabi ni Waray Pinay Explorer, si models, tinira yung mga DDS. Ayun, tiyan mo, puputok na. Nakita ko bago ako nag-vlog. Parang puputok na eh. Diba? Sa kaya kumuha ng nilamon yun. Diba? Puputok na. Parang buhaya. Oh, yan. Siyempre magkakakampi ang mga yan. Diba? Kunyari, oh, yes, kung your honor, tangina, wala mga dishonorable. May honor ba kayo? Anong honor? Hindi ba kayo, ikaw kausapin niya kita, ikaw linti ka nga Paduano, kaya balita ko Ilonggo ka. Nakahuluya ka nga Ilonggo. Anong ginapakaon mo? Hoy Paduano na Alex Bongkayaw Brigade, na kayo ang gumugurgur sa mga military nung panahon na yon. Anong ginapalamon mo sa bakba sa mga pamilya mo? Galing ba sa nakaw sa bayan? Nalinti ka? Nami nga pitpiton ang pisot mo. Pisot lang kasi gamay. Para nakita ko, no? Nami butangan sang loy, ang pisot mo para magkisik-kisik ka, ngalinti ka. At ikaw, hubadero, ano pa ipagmamalaki mo? Ano pa pagmamalaki mo kung di ka bubuhan mo? Sino pa? Sino pa yung mga nandoon? Yung very busy. Ikaw, barbers, ano pagmamalaki mo? Gusto nyo, partida, 4 kayo lahat? Mag-boxing tayo? Di ba naman, pagpitigin ko yung mga pisot nyo eh. Mga pisot nyo hindi ko eh. Ang ina nyo eh. Pichikoroy, ano sabi ni Lemon Lush? Pichikoroy, kahuluya sa mga Ilonggo, kahuluya. Oh, ayan. Sabi ni Emily, mga walang iya kayo. Oh, yung mga rebelde, ay mga gumurgur ng tao, pinaglalabas sa kulungan para mag-resource person, protektado nyo pa, mga walang hiya kayo. Tapos mga vloggers, my God, obvious na obvious kayo, mga gunggong. Kasi kung fair kayo, may mga vloggers na hindi politika, kung ano naman pinagagawa dyan. Mga naguhubad. Mga naguhubad, pinapakatay mga suso. O, sino yung mga naguhubad dyan? Sino-sino, magbangalan nga kayo dyan, mga influencer na wala nang ginawa kundi magkisi-kisi ng suso nila, ng putay, ng bilat nila, kung ano pa man. Hindi nyo pinatawag yan? Ayan, nakakasira yan ng kinabukasan ng mga bata. Diba? At least kami, like ako, may nanonood bang bata sa akin? Wala. Na mga minor de edad. Pero doon, sa mga nagpapakita ng suso, ginauyog-uyog ang mga suso nila ng mga linti. Bad influence sa mga yan. Yung mga scammer na nagbibenta ng kung ano-ano, yan dapat ang mga hinahabol nyo. Hindi yung mga vloggers na katuwang ng mga Pilipino na nagpapahayag na kayong mga kawatan kayo ay salot sa bayan. Diba? Gusto nyo ba yan? Yung budget, sabi nga ni Girly Grand Floor, uy, tagadiin ka, Ilongga ka palang ka? Si teacher, si Ma'am Grand Floor ng music, kilala mo ba? Anyway, kakahype na ng hearing today, dapat bayan ang inuuna, pansariling interes ang inuuna na wala naman ang kaso sa 2025 budget. Ito na nga ay diversion. Road diversion, ika nga, pagko-cover up sa issue ng bicameral report na binlangko, intended na binlangko, unconstitutional,
kriminal, budol-budol, kaya nilagyan nila ng mga figures na halos mahigit 1 trilyon, kung di ako nagkakamali, yung mga blanco na yon para nakawin ng Marcos Bangag administration. Yan dapat ang dinidinig dyan sa committee, juta-jutahang committee na yan. Diba? Ruro, LG, I know. Mayawa yung mga yan. No? Gusto mo pang ano yung mga ano yan. Galit sila sa vlogger, sabi ni Maria Luz Esmeralda. Ilo palang gingging. Oo, galit sila sa vlogger kasi natatamaan sila dahil totoo. Yan, nililist nila sa vice scam. I believe sooner or later, pag nasa itaas ang kumilos, wala nang kawala ang mga crooks na yon, sabi ni Ningning Swarchek. Pag dumating na yung mga mangkukulam, baka gurgur na lahat yung mga yan. You'll never know. Diba? Pinapadisbar si Attorney Trixie, bawak po siya. Oo nga, isa pa yun. Thank you. Tingnan mo, hindi na pumunta si Attorney Trixie dahil sinasabi ni Attorney Trixie na parang nag-decline siya na pumunta doon dahil yun nga, yung kanilang hearing na yun ay hindi naman in aid of legislation, kundi para i-curtail o supilin ang ating mga malayang pagpapahayag, malayang pananalita. Ulitin ko, mga kababayan, ang pagmumura sa mga politiko ay karapatan ninyo. Kaya sabay-sabay tayo mag-jutang ginina kayong lahat ng mga politiko. Mga buwaka ng Genemes, 10 ng inyong pamilyang lumalamon sa Kabanambayan. Buwaka ng Genemes ninyo. O, diba? Kasi hindi po yan bawal. Hindi bawal ang pagmumura. Well, you know, kapag nasa, nasa mga formal-formalan na lugar, sa simbahan, hindi ka na magmumura. Pag nasa simbahan ako, nagdadasal ako, pero 8 years ago na yata ako nagsisimba. Dahil sa mga Jotang Genemes na mga paring manggagahasa din. Kaya hindi lahat, okay? Alright? Ano pa? DDS Vlogger here, sabi ni Jom Alon TV, wag po kayo matakot. Magmura kayo. If you feel like it, go ahead. Hindi yan libelous. Nasa Sotol, kung dito, hindi pala Sotolo. Sa freedom of speech natin yan. Huwag kayo matakot sa mga yan. Pag inaway ka, sumbong niyo sa akin, kukulamin ko. Kukulamin ko yung mga yawa na yan. Sugurin natin mga social media natin nila para matauhan yung mga yan. Kaya nga sugurin nyo sa social media. Murahin nyo ng murahin at ipaintindi nyo. Sabi nung una ni Attorney Trixie, willing daw siya to attend to teach them and enlighten them with the legislation. Kaya nagulat ako, di pala siya nagpunta. Pinadisbar pa ni Rebel Paduano. Yun na nga. Pero meron naman. Lumapit nga sila sa Supreme Court. And I hope, actually, I'm monitoring. May mga, nag-uusap kami sa grupo namin. Diba? Inaabangan ko nga sila kasi may press conference sila ngayon. Okay. May press conference sila ngayon at pumunta ka sila sa Korte Suprema para hilingin na pigilan ang mga jejemon. Tapos ang sabi pala ni Hubadero, karapatan naman nila yun na lumapit sila sa Korte Suprema pero may mga batas na eh. Anong batas? Ano sinasabi mong batas, Hubadero? Wala kang alam sa batas. Bigkasin mo muna yung country yung country, bigkasin mo muna ng country, not country. Country. Ay, nako. Nakalak ang mga social media nila, sabi ni Visayas Warriors. Hindi ba nga takot? Hoy! Buksan niyo ang mga social media para armalaitin namin kayo ng mura. Diba? Tuwing umaga, mumurahin ko kayo. Yung sa House of Representatives, bakit nga pala naka-off ang comment section niyo sa YouTube? Diba? Ilabas niyo para makita niyo yung boses ng bayan. Then pag nakita kayo ng troll na minura kayo, sabihin niyo troll or whatsoever, pala niyo ng kaso. Well, hindi naman libelous again ang pagmumura. Kaya sinabihan siya ni Atty. Panelo sa country niya, hehehe. Sabi ni Cooking Kata Recipe, talaga ba? Ayan, hindi ko narinig. But, you know, laban ito ng bawat Pilipino. Tama ka, 11 verse 11. Kasi, okay. Ito, mayroon ng balita. Okay. Nag-send sa akin yung group, 4 minutes. Buti binalita ng ABS-CBN. Vloggers and social media users who refused to attend the hearing of the House Representatives
turn to the Supreme Court to file a petition questioning the proceedings which they say violate the rights to free speech. Yun nga yung pinag-usapan namin. At sir, ano ni si Attorney Glenn Chong? Okay, good. Ano na ni si Attorney Trixie? Ayan, SMNI, just in. Social media influencers, abogado at political bloggers na pinatawag sa House Tricom sa issue ng umano'y disinformation at fake news, naghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema laban sa Kamara. Ilang committee at chairman nito. Hiniling nila sa Supreme Court na agarang ipagbawal ang pagbabanta sa freedom of speech ng mga petitioner. Exactly. Kasi kung sinasabi ni Abante na nilibel siya o dinifame siya pala ni Joey, di sana pinailan niya na ng kaso. Minura ka lang naman Nasa kagaguhan mo gusto kasi nila talagang manggipit. The reason why, ipakukulong, ikukontempt nila. Yun ang utos ni Lisa Tanas. Yun ang original plano nila. Katulad ng ginawa nila o ginagawa nila kay Colonel Grijaldo na hanggang ngayon ay nakakulong sa Station 6. Wala kang laban Kasi meron silang parliamentary immunity. Hindi ka pwedeng lumaban sa kanila ng head-on. Why? Hindi sila makukulong, hindi sila makukontempt. Yung mga resource person, pwede nilang ikulong. So, unfair. Kung wala sanang ganyan, na ikukontempt nila, harapan tayo head-on. Nagtatago sila, nagkukubli sila dun sa parliamentary immunity ng mga hinayupak nila. Nag-contempt si Marcoleta. May contempt si Marlica, isang lawyer. Good! Pero ba? Nanood ba kayo? Kasi nanood, walang kwenta kasi kanina. Kaya, sino yun? Sinong kinontempt? Sinong lawyer ang kinontempt? Yung guest speaker? Okay. Yung nget pa? Gusto lamang ni Abante pumunta ang mga vloggers para makaganti. Yung attorney na taga Bicol. Good! Congratulations! Ano ba sinabi? Kung reasonable ang pagkukontempt, then okay yon. Kung reasonable. Pero kung but I don't think sa caliber ni Congressman Marcoleta, hindi yan abusado. Hindi yan magkukontempt katulad ng mga walang hiyang ito. Ang meron lang power ng mga abuso ng kanilang kapangyarihan dyan sa Kongreso, ng kanilang mandato, ay itong mga aso ni Lisa Tanas. Contempt na ba? Bakit ano sinabi? Ano sinabi daw? Sige nga. Ano sinabi? Comment nyo dyan at mag-react ako. Bakit nagmura ba doon? Ano sinabi niya? Ako sa Congress tayo, hindi ako magmumura doon kasi ano yun may proper decorum. Nakala mo naman. Mga dishonorable. Walang decorum yung mga yan. Dapat nga barbaric na lang tayo. Matira matibay. Kasi sila mga nasa gobyerno, ginagamit nila ang kapangyarihan ng batas, pera ng Pilipino, hindi tayo makalaban. Pero kung barbaric age tayo, ngipon sa ngipon. Di ba? Mayawa. Ano sabi? Attorney Enzo Ginisa ni Marcoleta dahil ata dito sa vlog na ito. Ano sabi nito? I suggest na bastusan akong bastusan. Okay, bakit? Ano mga ano na dito? Mga imbitado sa house. Si Jason siya wala din doon. Sino to mga to? Okay, tingnan ko muna to. Number 18 ako sa balot. Number 18, Claire Eden Contreras, Maharlika Boljaquera. Wala naman ako na-receive na invitation. Hoy! Hubadero! Balatan ko yung... Imbitahin mo ako, dali. Hindi kita tatawaging hubadero. Tsakero lang. Imbitahan niyo ako. Nagmamanikluhod ako sa inyo. Imbitahan niyo ako. At payagan niyo ako na magsalita sa Zoom. Tanungin niyo ako kung anong gusto niyong itanong. At sasagutin ko kayo. Walang script na katulad ninyo. Walang tingin-tingin sa cellphone. Hindi katulad nyo, isang one-liner lang na mga pananalita, nakatingin pa kayo sa inyong mga script. Mga hinayupak kayo. Palibasa, may script kayong sinusundan.
Naka-zoom kanina yung mga yon. Bakit hindi nyo ako payagan? Nasa Amerika yung isa doon Nanumpa ba yon? Saan siya? For sure, wala siya sa embassy. Kaya kung fair kayo, hinahamon ko kayo, tawagin ninyo, bigyan nyo nga ako ngayon. Ngayon, nag-hearing pa ba sila? Sabi ko nga, pipigilin ko tong vlog na ito Number 18, wala po ako natanggap na invitation galing sa mga gunggong na to. Takot lang kayo siguro, no? Na mahubaran kayo. Yung bunganga ko pa naman, Armalite yan. Loaded. Punong-puno. Ay, nako. Manlilin lang daw sa attorney, hindi niya napaliwanag kaya na-contempt. Di ganon, di bumaliktad. Akala siguro nun, ikakampi, kasi kakampi ni Bangag yun Sino yung mga doon, mga kakilala ko? Kakilala ko to halos to mga to lahat. Wala din si Jeffrey Celis, wala rin si Mr. Real Talker, ayan yung 39. Yung 39, yun yung na-contempt. Okay. Yung iba hindi ko kilala. Konting-konti lang naman ang hindi ko kakilala dito. Wala daw power. Ano daw? Ano sabi? Hindi pa daw na-contempt. Baka kino-contempt pa lang. Wala daw power si Marcoleta na mag-contempt. Okay, tamo? Walang power na mag-contempt. So, pinigilan na naman ng mga huwad members o tuwad o traidor. Kita mo, walang power. Sila may, I don't know kung anong niyan. So, ibig sabihin, kapag kakampi nila yung vloggers, hindi nila iko-contempt. Pero, pag minumura sila ng vloggers, contempt agad. Unfair treatment. Pang-abuso sa kapangyarihan ng batas. Panggigipit, pangsisiil, pangsisikil, pangsusuppress, pananakot, paninindak, pangaharas, name it! Ano pa ba, mga palangga? Ano pa ang pwedeng ibato sa mga hinayupak na yan? Ang tamlay ng TRICOM nilangaw, sabi ni CC. Okay? Sa Atty. Glanchong, nandoon sila sa Supreme Court. Yes, I know that nag-usap kami. Yes, nag-file nga, sabi ni G. de Venegracia. Yes, nag-file nga sila ng petition for certiorari nga para pigilan itong mga janimal na ito, sabi ni Vintage Hunter. Silent follower from Thailand, sabi ni Pretty K. Vasquez. Thank you palangga. Hinahanap nila kanina sino daw, anong paglilinang na sinasabi ni Marcoleta. Ano sabi? Mom, I love you. O, sabi ni Romel Silorio. I love you to may palangga. Mag-presscon daw ata sila. Nag-presscon na ba sila? Nagmo-monitor ako dito yung ating mga kakampi. Okay. Hindi. They're still papunta doon. Hindi pa siya nagdatingan. Okay. Si MJ dumating na. Okay. Si Tio. Si Cathy nandoon na pala. Si Agent Morales. Ito. Sinend sa group namin. Ayan sila. Andyan na. Si Mark. Ayan. So, nandoon sila. So, ito mga... sa kilala ko lahat ng mga to. Si John Abines. Si Attorney Trixie. Ayan. Kakilala natin to lahat ng mga taong ito. Ay, nako. Mga palangga. Kumakain na po sila sa Max. Okay. One-sided sila, sabi ni Real Woo. Number 18. Sabi ni Osman Contero, number 18 ako sa listahan. Pero wala po akong invitation galing sa mga hudas. Right? Then Scorpion. Okay. San. May person sila now. Sabi ni Sans. Okay. Nag-live na ba si Cathy? Anyway, yun lang ang gusto ko sabihin sa'yo. Hindi po tayo pasisira. Ito mga, can you do something? May nag-message sa akin, nasaan na daw yung mga brusko? Ay, nako. Ayaw ko sa inyo mga brusko. Ayaw nga nilang kampihan. Ayaw nga nilang magsalita laban sa paggigipit kay Colonel Grijaldo. So, ano expect natin? Expect na lang natin na sa petsa 5, kahit anong buwan, o petsa 5, alas 5 ng hapon, alas 5 ng umaga, or May, o whatever, basta may 5. Anything na may 5, baka magurgur na yung mga ay mo, bubula na, bibig namang walang yan. Di, tipid na tayo. Tipid na yung nga bills ni Maharlika. Alam nyo, may karma ang lahat.
kumakain sila Attorney Trixie, sabi ni Beautiful Life. Oy, nandyan ka ba, Palangga? May karma ang lahat. Lahat yan.